Pinanindigan ng Commission on Elections o COMELEC na binalanse at pinag-aralang mabuti ng Commission on Elections ang pagkakasama ni senatorial aspirant Pastor Apollo C. Quiboloy at ng 65 na iba pa sa mga lehitimong kandidato para sa 2025 midterm elections. Si Margaret Gonzalez, sa report. Nasa 221 ang bilang ng petisyon na re-resolbahin ng Commission on Elections o COMELEC pagdating sa mga nuisance candidate. Kabilang na dito ang 117 mula sa 183 senatorial aspirants na naghain ng kandidatura pero bigong makapasok sa partial at official list ng komisyon. Sa huling araw ng paghain ng petisyon laban sa mga nuisance candidate araw ng Miyerkules, isa ang labor lawyer na si Sunny Matula sa naghain ng petisyon laban sa kandidatura ni Pastor Apollo dahil sa umano'y misrepresentation. Una nang itinanggi ni Matula na otorisado ang tinanggap na kona ni Pastor Apollo mula sa Workers and Peasants Party o WPP. Sa kabilang punta naman, ang isa pang paksyon sa WPP na Tolentino Wing na pinangungunahan ni Atty. Mark Tolentino ay pinanindigan na legal ang tinanggap na nominasyon ni Pastor Apollo mula sa partido. Ipinunto naman ni COMELEC Chairman Atty. George Garcia na walang magiging problema sa kandidatura ni Pastor Apollo kahit pa meron itong party issue. Isa si Pastor Apollo sa mga idineklarang lehitimo at kwalipikadong kandidato ng COMELEC para sa senatorial race para sa darating na 2025 midterm elections. Patungkol sa na-file naman po ng grupo ng Atty. Sunny Matula patungkol sa isang aspirant, hindi po yata sa aking palagay sa initial kong pagkakatingin, hindi siya isang petisyon, isa siyang sulat. So kung sabihin na natin na ang isang tao kine-question ang kanyang pagiging kandidato nung mismong partido na yan, pwede naman siya independent candidate and therefore yung independent candidate prepare pa rin po makatakbo. So doon sa issue ng yan by misrepresentation, we are going to answer that later. Ang importante ay nakapaglabas na muna kami ng listahan na mabilis. Dagdag pa ni Garcia, sakali mang matatanggalan ng nominasyon mula sa isang partido ang isang senatorial aspirant ay hindi ito magiging basehan para ideklara siyang nuisance candidate. Anyang nilabas nilang listahan para sa pagkasenador ay pinag-aralan at tinimbang ng maigi ng komisyon. Ang katanungan kasi ng sambayanan doon, porke ba't ang isang tao ay matatanggalan ng kanyang nomination, siya ba ay considered ng nuisance? Ang kasagutan po ay hindi. Dahil hindi naman po 'yon ang basis at ground ng pagiging nuisance. Ang dami po naming ina-credit o pinayagan 17 na mga kandidato pinayagan natin na mga independent candidates sa nilabas naming 66 na official candidates, partial official candidates para sa Senado. So hindi po imposible ang isang tao, kahit independent candidate, ay makasama sa amin pong listahan. Samantala, ito naman ang sagot ng legal counsel ni Pastor Apollo. Now, as to the move to have his certificate of candidacy cancelled, well, that's also the right of Mr. Sonny Matula, no? Attorney Matula. I know him personally, no? He's a labor lawyer. However, I don't think that will proceed, no? At the most, the worst case scenario that will happen is Pastor Apollo C. Quiboloy may run as independent. Kasi I have to state it clearly, the WPP nomination was offered to Pastor Apollo C. Quiboloy. And of course, it was done by the president of WPP, my good friend, Attorney Mark Tolentino. He accepted it only to find out that there is an internal, misunderstanding within WPP. They can sort it out among themselves. But Pastor Apollo C. Quiboloy will not be bothered by this internal misunderstanding. Yung issue po na baka ang maging ground ng cancellation is misrepresentation. I don't think so because the person who offered it to him is the president of WPP himself. So he had the right to rely in good faith the representations made by Attorney Mark Tolentino. Samantala nangako ang COMELEC na bago pa man matapos ang buwan ng Nobyembre ay mariresolba na nila ang lahat ng petisyon para sa nuisance candidates. Pagdating naman ng December 13 ay may pinal ng listahan para sa lahat ng mga kandidato sa national at local positions ngayong darating na eleksyon. Ngayon kung may magpa-file ng mga petisyon, cancellation laban po sa kanila, yan po ididinigin ng COMELEC at hanggat walang pinal na desisyon, ang pangalan nila ay malalagay sa mga balota kung wala pang desisyon bago mag-imprenta ang COMELEC ng balota. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Mark Gonzalez.